mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang maganda at makulimlim na hapon sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Kagigising ko lang talaga. Buong hapon akong nakatihaya, nakahiga. Ewan ko bakit, siguro dahil sa menopausal na translation ng hemoglobin ko. Kaya ayaw ganun yung eksena at dahil nga dito sa mga latest chikahan, chismisan galore na pinag-uusapan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa sa social media, na ako biglang nabuhay yung kaluluwat espiritu ko dahil nakukumparahan galore na ang nangyayari habang papalapit ang laban ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 sa Thailand. Nangawindang na ang mga beauty pageant lovers na iba. Yung kumparahan galore ni Catriona at saka ni Atisa Manalo. Grabe yung mga hanash at mga bas. Ewan ko kung saan sila humugot. Bakit nila kinukumpara si Catriona at kay Atisa Manalo, si Atisa Manalo laban kay Catriona? Kaya ba daw i-achieve ni Atisa Manalo yung naging tagumpay ni Catriona sa Thailand na kinurunahan bilang Miss Universe 2018? So sa taon na to lalaban daw si Atisa Manalo sa Thailand. Tingnan na lang daw natin kung masungkit ulit ng Pilipinas ang corona sa Miss Universe na maging pambato natin si Atisa Manalo. Catriona will sa to tempo na binisayon na lang tepa in English mangguto ilang ko anggod. She's not Catriona. Paano maging Catriona si Atisa Manalo? Sa pangalan pa lang iba na, di ba? Mga bugo yung kayo po ni mga basher. Sabi pa nila, Catriona is only one ba? Alam na maging dalawa yung Catriona. Mga palo ginoy. Sabi pa nila teka, minimorize ko kasi yung mga linya nila siya, Atisa Manalo will not do the same like Catriona. Iba-iba man sila ng style, iba-iba din sila ng kapalaran. 'Di ba? Kung sabi pa nila, hindi daw kayang lamangan ni Atisa Manalo yung achievements at preparation ni Catriona Gray sa Thailand kung bakit niya nasungkit ang corona. Magiging reaction ko dyan, no? Wala pa man, hindi pa man nagsimula ang laban doon sa Thailand. Di ba? Bakit pala desisyon kayo ni mga basher bitaw? Buubos ako. So, kung ano man yung magiging preparation ni Atisa Manalo, kung hindi man niya malamangan yung naging preparation ni Catriona Gray, so iba-iba man yung era nila. Hindi naman ngayon ng era ni Catriona, era na ngayon ni Paring Raul. O di ba? Hindi natin alam kung ano yung hinahanap ni Paring Raul sa mga matres na mga kandidata. So bakit na-trigger na naman tong mga bitaw chismoso, mga chismosa natin mga basher sa laban ni Atisa Manalo? Kung hindi man pala rin si Atisa Manalo sa Thailand, well, congratulations pa rin dahil nilaban niya ang Pilipinas. So kung manalo man si Atisa Manalo, di mangyari? Di nga din yung mga basher. Na natin, suportaran na lang natin si Atisa Manalo, di ba? Huwag na tayong makisaybay, makikipihan doon sa mga kapitbahay natin na, ayun, kumakain na naman sila ng ampalaya na overload, unlimited sa paparating na laban sa Miss Universe. Catriona is Catriona, Atisa it as Atisa. So bakit nila kinukumpara bitaw yung achievement ng isang tao na hindi pa natin alam kung ano yung magiging placement ni Atisa Manalo sa Thailand. Di ba? So grabe sila. Hindi pa nga nagsimulang rumampa si Atisa Manalo sa Thailand, ayun na pala desisyon na sila sa maging kapalaran ni Atisa Manalo. Nako, excited ako. Kung sakaling palarin man o hindi si Atisa Manalo, sana masupalpal niya yung mga basher na nagdududa sa kanyang kakayahan sa kanyang laban sa Miss Universe 2025 sa Thailand. Nako, ewan ko sa inyo mga karag-karag kung ano yung magiging reaction ninyo dito nga sa Catriona, Atisa, Catriona na kumparahan eksena ng mga chismoso at mga chismosa. Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe Kuragan Karag and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye! Unsay mo arumdek!